Dahil hindi naman alam ni Luna kung saan dadalhin si Cindy, minabuti niyang mag-utingkay ng cellphone ng dalaga. Pasensya ka na. Di kasi sumasagot ang number ng ate niya sa phone kaya ikaw na lang tinawagan ko. Ani nito kay Beth habang inaayos ang pagkakaupo ni Cindy. Nilipat niya kasi ito sa backseat upang maalalayan niya ng maayos. Salamat. Matipid nitong tugon. Habang nakakailang silip naman si Luna sa kanyang rear view mirror. Tahimik lang ito habang nakasandal si Cindy sa ex nitong si Beth. Nanatili ang katahimikan hanggang sa marating nila ang bahay ni na Cindy. Kasalukuyan namang nasa gate ang ate nitong si Tanch habang naghihintay. Pasensya na kung hindi ko agad nasagot ang tawag mo. Inaasikaso ko kasi ang anak ko. Ano nga pala pangalan mo? Ani Tanch, habang pinagtitimpla ito ng kape. Nakaupo ito sa sofa at pinaubayan na kay Beth ang pag-aasikaso sa lasing na si Cindy. Luna po. Thank you, Luna ha. O heto, mag-coffee ka muna. Salamat po. O Beth, heto, pinagtimpla na din kita ng kape. Inumin mo muna to habang mainit pa. Baling niya naman rito habang pababa ng hagdanan. Thank you, Ma'am Tanch. Kamusta na si Cindy? Nakatulog na ba? Ayos naman, Ma'am Tanch. Binihisan ko na. Mahimbing naman ang tulog niya. Mukhang naparami lang talaga yata ang nainom niya. Tugon naman ni Beth na binalingan ng tingin ang tahimik lamang na si Luna. Ewan ko ba dyan sa batang yan? Lagi na lang yan wala dito sa bahay. Pagkatapos ng duty niya sa coffee, sa kung saan na nagpupunta. Kayo bang lagi magkasama ngayon, Luna? Hindi po. Pangalawang beses pa lang kaming magkasama pero huwag po kayo mag-alala. Hindi ko naman po siya pababayaan lalo na alam ko na po kung saan siya iuuwi kung sakaling malasing siya ulit. Nangingiting tugon naman ni Luna na ikinabusangot na mukha ni Beth. Sige po, mauna na ho ako. Teka, buti ko nang makalimutan. Cellphone nga po pala ng kapatid niyo. Anito, sabay abot ng naturang bagay. Salamat ulit, Luna. Sige, mag-ingat ka. Wala po yun. Sige, alis na po ako. Ma'am Tanch, aalis na din po ako. Salamat po sa kape. Ani Beth na agad namang sinundan ang papaalis na si Luna. Teka, sandali. Tawag niya rito nang mahabol niya ito sa tapat ng kotse. Bakit? Casual nitong tanong. Anong pakay mo kay Cindy? Bakit mo naman tinatanong? Tinatanong kita. Kaya huwag mo akong sagutin ng tanong din. Magkaibigan na kami ni Cindy. Tsaka huwag ka mag-alala. Kasi hindi ko siya type. Talaga lang ha? Siguraduhin mo lang kasi pwede mo naman sabihin sa akin ang totoo. Alam mo, kaysa problemahin mo ako, ayusin mo na lang ang sinira mo. Sobrang mahal ka ng tao. At hindi mo alam kung gaano mo siya nasaktan. Anong alam mo sa amin? Kung makapagsalita ka parang ang tagal niyo nang magkakilala. Hindi na mahalaga yun. Alam mo ang mahirap sa'yo. Masyado kang selfish. Sarili mo lang iniisip mo.
Tapos hindi mo naman pala kayang i-let go yung tao. Sinasabi ko sa'yo, kapag si Cindy tuluyan ng makapag-move on sa'yo, huwag ka nang umasang may babalikan ka pa. Tandaan mo yan. Naiwang walang kibo si Beth sa gitna ng daan. Ang daming pumapasok sa isipan niya dahil sa mga sinabi nito. Simula noong gabing yon ay hindi na siya nakatulog ng maayos sa kakaisip. Nais niyang kausapin si Cindy pero wala naman siyang mukhang maihaharap rito. Isa pa, wala rin siyang lakas ng loob upang makipagkita sa dalaga. Isang araw, aksidente niyang nakausap ang kapatid ng yumaong si Nicole. Kagagaling niya lang kasi sa puntod nito at sakto naman ang pagdating ng kamag-anak ni Nicole. Ngayon kasi ang ika-4 na pong araw ng pagkamatay ng dalaga. Doon niya napag-alaman ang tunay na dahilan ng pagpapatiwakal ng dalaga. Nag-iwan kasi ito ng sulat bago ginawa ang pagkitil ng kanyang buhay. Nakasulat doon na sana'y mapatawad siya sa kanyang gagawin. Kailangan niya na daw tapusin ang kanyang buhay dahil wala na itong saysay. Inamin nito sa sulat ang kawalang hiyaang ginawa sa kanya ng sarili niyang amain, dahilan upang magdalang tao siya. Matagal niya na daw itong dinadala dahil ilang taon na siyang binababoy ng sarili niyang amain. Sinubukan niyang magpakatatag dahil sa batang nabuo sa sinapupunan niya. Pero nang malaman nito ang kanyang pagdadalang tao, ay agad itong kumilos at dinala siya upang ipaglaglag ang bata. Tuluyan na ngang gumuho ang buhay niya. Sa tagal na panahon itinago niya ang kanyang madilim na sitwasyon, ay tuluyan na siyang napanghinaan ng loob hanggang sa tuluyan na nga niyang kinitil ang kanyang buhay. Halos hindi makapaniwala si Beth sa mga nalaman na hindi pala siya ang dahilan ng pagkawala ni Nicole, pero nanatili pa rin ang kanyang awa dahil sa kabila ng mga ngiti nito ay may tinatago palang mabigat na pasanin. Mas lalo lang nahabag ang loob ni Beth dahil sa katotohanang nadiskubrihan. Ngunit kaakibat naman ito ay ang paglayan niyang kanyang sariling konsensya. Mabilis ang kanyang mga hakbang na tinungo ang coffee shop. Buo na ang loob niyang kausapin si Cindy at humingi ng sorry sa lahat ng mga nagawa niya. Panahon na para ayusin niya ang nasirang relasyon nilang dalawa. Mahal na mahal niya pa rin ito at kailanman ay hindi naman ito nagbago. Pero ganun na lang ang kanyang pagkadismaya nang makita sa paradahan ang kotseng pag-aari ni Luna. Sabi niya hindi niya type. Pero bakit siya nandito?